Yung ibukala na yan, hindi pumutok sa Muntinlupa yan. Hindi pumutok sa Muntinlupa. Sir Tulfo, sayo po. Nanawagan din po ako. Ayan, magandang araw po. Ngayon po ay nandito na naman po tayo kay Nanay Maricon upang ipanawagan po yung paglaya ho ng kanyang asawa. Nay, tanong ko lang, kailan po ba nagkaroon ng kaso yung asawa nyo? Nakulong po yung ang asawa ko 1993. Ngayon po, ibiyahe siya ng Iwahig 2001. Nahatulan po siya ng life sentence. Ibiyahe po siya sa Iwahig 2001. Ngayon po, siya po ay naka 49 years and 8 months at 5 days. Yun po yung kinuha kong record niya sa document po. Yun po ang binigay sa akin. Kaya po sana, nananawagan po ako kay Direktor po ng DOJ, Direktor po ng Muntinlupa at kay Presidente Bongbong Marcos po. At isa na rin po kay Sir Rapi Tulfo na sana po matulungan nyo rin ako sa aking hinihiling po. Kasi po matagal na rin pong nakakulong ang aking asawa. Kaya nga po sana hiniling ko po sa inyo na sana po mapalaya na ninyo. Para naman po kahit kunti pong panahon na makaranas man po ng masaya ang aking asawa po sa labas. At gusto ko rin po siya makapiling ng matagal po. Isa pa po, at saka hindi na naman po siya. Marami naman pong naka 30 years na dyan po sa loob ng Iwahig. Ang nakapagtaka ko lang po, bakit po yung 24, 29, napalaya po? Sa bagay po ako, natutuwa din naman po at napalaya sila para makapindi po yung kanilang mga pamilya. Ang akin ang kinalulungkot, yung asawa ko po, naka 30 na po pataas, hindi pa po nakalaya. At marami pa po sila dyan, naka 30 pataas, hindi pa po nakalaya. Ano pong dahilan? Yan po ang tanong ko po sa inyo. Na sana naman po magawan din nyo ng paraan na hindi naman po umabot ng Pasko na makapiling ko na po yung aking asawa. Sir Tulfo, sayo po. Nanawagan din po ako na sana po matulungan nyo kami. At kay Attorney Presida Acosta po, Ma'am, sana po nanghingi po ako sa inyo ng tulong na mapalaya po yung aking asawa. Siya rin po sa aming superintendent po dito sa Iwahig na si Gary Garcia na sana sir, tulungan din po ninyo na sana po malaya ang aking asawa na si Marco Kiron Villagracia po. Kasi po sir, siya po ay hiningi ko po yung record dyan sa inyo. Ang ibinigay po sa aking appeal, naka 49 years na po, 8 months at 5 days. Sana po sir, matulungan din po ninyo ako ang sa hiniling ko po. Nay, tanong ko lang, ilang taon na po o ilang taon po nakulong yung asawa nyo at ilang taon na po siya ngayon? 31 years na siya nakakulong. At siya ngayon ay, ang edad niya ay 57. Bali po ang kaso niya ay murder po. Opo. Opo. Life sentence. Opo. At siguro naman po napagbayaran na po ng asawa niyo po yung nagawa niyang... Ano po ang hinihiling ko po na sana po mabigyan ng daya ang asawa ko kasi po matagal na rin po siya nakakulong tsaka napagbayaran na rin po niya. Siguro naman po para mabigyan, magbabago naman po siguro. Ako po nananawagan kay President Bongbong Marcos po na President, tulungan niyo po ako sa aking problema na ang aking asawa po sana po ay mapalaya siya sa madaling panahon din po kasi po matagal na rin po siyang nakabayad sa kanyang kasalanan sa kanyang ginawa po. Kaya po sana President, tulungan po talaga ninyo ako na makalaya po. At hindi lang po yung aking asawa. Marami pa po dyan na naka 30 years pataas. Hanggang ngayon po nandyan pa po sila. Siyempre katulad po sa akin, gusto ko makapiling din yung aking pamilya. Sila po, gusto na rin po rin nila makapiling ang kanilang pamilya. Kaya po sana matulungan niyo po kami na sana makalaya na po. Yan pong iniling ko sa iyo, President Bongbong Marcos po. At isa pa rin po dun sa director po ng DOJ na sir, sana po maano na po ninyo ang papel ng asawa ko na sana po makalaya na. Pati po yung mga kasama po niya na matagal na rin po na nakabayad na rin sa kanilang mga kasalanan. Kasi po, gusto na rin po namin silang makapiling. Tatlo po yan silang magkapatid. Ngayon po, iisa lang po ang kanilang kaso. Yung kapatid po niya, 3 taon na pong nakalipas na lumaya. Bakit po sila nandiyan pa? Bakit po ganon? Ano pong dahilan? Naiisa lang naman po ang kaso nila. Kaya po ang aking panawagan. At ayun, magandang hapon, nandito na naman tayo. Siyempre, kay Lolo Berto. Si Bukala, mahirap pa rin na sabihin mong ibang ano ni Bibi Ama.
Kasi ibang lakad ni Baby Ama. Ngayon, si Bukala, sabi mong kalaban ni, hindi ako maniwala dyan. Dahil mag-isa istorya ng Iwahig, mag-istorya ng Muntinlupa. Yung Ibukala na yan, hindi pumutok sa Muntinlupa yan. Yan ang tandaan nyo. Hindi sumikat ang pangalan niyang Ibukala na yan. Iba ang lakad ni Baby Ama. Sa Tondo yan. Ang lakad niyan, puro pera-pera ang lakad niyan. Ngayon, ang pagkakaalam ko dyan kay Baby Ama, ang liit lang ng asunto niyan. Mansanas lang yata yun kung hindi sangkis ng isang mansanas. Nakita ngayon ng may-ari, dumampot si Baby Ama. Hinabol siya ng may-ari. Pinahabol sa pulis. Yun lang, ang nangyari sa kanya, bagan siya tatak kay Baby Ama. Sabi ni Baby Ama, di ba sa artista yun si Baby Ama, magandang lalaki. Ipinasok siya sa selda ng bakla. Nakursuladaan nga siya ng barako ron. Yung ginawa siyang babae. Pero katagal-tagalan din, kung tigabiyo sa kanya, tirahin yan. Para makabawi ka, puta. Para sumikat ka, tirahin mo yan, gagawin kitang mayor. Tinira niya ngayon dalawa. Dagdag na asunto. Naging life na. Hanggang dumagdag hanggang sa bitay rin siya. Inabot ni Baby Ama. Pero ibang istorya niya, hindi ko na alam.